Alright! You are here sa episode 2 at part 3 ng reaction natin at yung ating watch together, no? Yung mga kape na mainit pa ba dyan? So play na natin yung part 3 agad. Ng episode 2 to ha, ng atin-atin lang. Naman kayo. Oh, Talagang, talaga. ngayon ko pa tatanggi. Yeah. Sarap. Legit. 3 hours nga daw. 3 hours saan? Yung MV ng I Want You. Hindi na kayo. Walang Ano ba ang ginawa ko doon? Tulog. May ano talaga ako doon, may yung sleeping ano ko lumala, sobra. Sobrang lalaki ng sleeping part ko. And ano pa? yung group activities. Pagtaman. Kasi feel ko kasi ano, sobrang dragging, ang daming So yung kanilang main issue kay Ken talaga, no? Halos lahat sila may masasabi about sa pagiging late, no? At saka sa lack of tawag nito, lack of participation sa group chat. Yun yung mga narereklamo nila kay Ken, no? Late siya ng 3 hours sa shoot ng I Want You. Okay. daming cheche, bureche sa paligid, alam mo yung mga ganun. So gusto ko parang ano na agad, pasukin natin agad, kumbaga parang ganun. Yun ba? Wala na, yun lang dalaw sabi niya. Meron pa ba? Pablo, sabihin mo na lahat. Talaga isang meeting. Nagmi-meeting kami. Natutulog siya sa tabi ko. Madalas meet sa cellphone, nagtutulog. Naglalaro nga rin minsan sa meeting. Na. Shucks! Pili ko, sobrang nakpulot ko. Hindi joke lang. Sige, thank you, Spap. Si Josh. Syempre, una, yun nga, yung pagiging late mo. Yun din. Yun yung sa akin sa pinaka- Parang klaro na talagang medyo yun yung medyo dun si Pinuno, no. At parang lahat naman sila may doon, may issue. So I guess wala ganoon naman talaga, walang perpektong tao. May lahat talaga tayo, meron tayong mga lacking. Hindi naman yun mortal sin na hindi mo na mababago, pero syempre, kagaya nito na pag-usapan na nila, I think that would be enough of a talk na para medyo yung mga pagkukulang nila is magawa ng paraan. So healthy communication pa rin po dito, pare. Pag group activities. Syempre, alam ko pag solo, bongga, gano'n. Pero pag group activities, parang, ayun nga, ayaw mo. Parang feel ko gano'n, it's somewhat a responsibility. Kumbaga, kung magtrabaho ka man sa iba, pag di mo ginawa yung responsibility mo, matatanggal ka. So, parang, Shit. magkaanak ka or magkaasawa ka. Pero Ganun siya. Bilis naman. Kapag hindi mo siya natutukan, lalaking, talaga, parang, ano yung anak mo, baga, hindi ka respetuhin, hindi ka anuhin. Totoo naman. Di ba parang gano'n, or asawa mo, baka mawala rin. Pero alam ko naman syempre na magkaibang bagay yun. Pero is something na ipakita mo rin yung talagang, Willingness. din ako talaga na, sa pagka-group, willing din ako tumulong. Kasi syempre ko yung mga, pag sa meeting, makikinig kami, natataranta kami minsan na, ganito yung sales, ticket sales. Pag sa'yo parang, hindi ko alam kung nakikinig ko, bili ko, hindi imagine ko, siguro, lang to nanonood, lang to na yung mga video, so wala lang sa'yo, di ba? Nakikinig naman ako. Parang gano'n, syempre parang, it's a, group effort pa rin siya, lima pa rin naman tayo. Ayun, tapos yung iba, tulad kasi Siguro sa akin, hindi mo lang maramdaman kasi So yung yung group participation yung hinahanap nila kay Ken, no. Alright. hindi ko pinaparamdam eh. Pero, Nagaramdam. hindi mo lang mararamdaman mo kapag syempre, nag-take initiative ka rin sa mga kuwari yung mga meetings. Kaya yung mga meetings talaga yung pinaka yung parang ka lang din, yung parang pay attention, kahit hindi ka magsalita, pero nagpe-pay attention ka kuwari, nasa harap, nandyan, ang dami nag-uusap. Huwag mawala yung attention mo yung naglalaro ka lang, gano'n. Hindi, naiintindihan ko rin siya eh. Ako naiintindihan ko rin. Hindi Pero ako naniniwala lang naiintindihan sa ko siya in a personal view. Baka kasi gusto ko na sabihin. Kasi alam ko, pag may gusto tong gawin, ginagawa niya. Kasi nakaroon ko to eh. Gumagawa ng kung ano. Pag meron siyang something in mind, gagawin niya. Ano kaya yan? Pero ako naiintindihan ko rin talaga. Pero feeling ko, mas black and white siya kaysa sa atin na katulad natin na may gray tayo. Gets niya yan?
Hindi ko gets. Siya yung black and white. Kapag ayaw niya, Ayaw niya. ayaw niya. Mm. Pero feeling ko, Ah. hindi ko rin matutunan. Kailangan din. Kailangan natin pakita sa mga tao sa paligid natin na mahalaga sila. Oo. Na hindi lang sila yung nagtatrabaho. Nandito Kasi rin. ano yung effort din ng iba. Kahit sabihin natin nonsense yung ginagawa. Pero matindi talaga yung binubuo silang effort. Yung sa atin minsan, ano lang tayo na, ba yan, wala namang kwenta. Ako rin, napipil ko rin talaga yun na walang kwenta itong mga binag-aaral namin. Pabagsak din naman kami sa ganito. Ganun, as in, ganun na iisip ko. Pero at least, kailangan natin yung presence natin na doon para mas, alam mo yun, mababuild yung relation lang. Yun lang naman. Ano ba? Third, At least Siguro, ang masasabi ko nga dyan, iba ikaw, iba ako. So, gets naman. Kaya nga sinasabi natin, kaya nga sinasabi ko yung Ayaw. ayaw. Sinasabi ko. Para kasi katulad ni Joe, sinasabi niya ayaw sa akin. Gets ko. Tatanggapin ko yun. Kasi alam mo, iba ako. Kailangan ko tanggapin na iba ako. At kailangan ko rin tanggapin. And man, you know, we are just human beings, and you know, just like me, I have to accept kung ano yung mga pagkukulang ko, and have to improve on it. Lalo na kapag ka nasa circle ka ng isang grupo. Okay, siguro kung solo ka, kagaya ko, ako, channel ko, I don't give a fuck about this and that. Okay lang yun kasi sa akin naman mapupunta yung backlash. Kunwari, hindi ako mag-upload for a span of time, mawawala yung YouTube ko, which I have pinaghirapan ko talaga, hayop, and with the help of 18 talagang naging okay din naman yung channel natin, no. Syempre kung solo lang, syempre akin lang din naman yung channel. Kung hindi ako mag-upload at walang manood at mawala, sa akin mapupunta. Okay lang yun. Kasi sa akin lang yun. Pero pag nasa grupo ka kasi or sa isang grupo na ganyan, kasi syempre kung ano yung mo sa grupo, mga moves mo dyan, pwedeng maka-apekto yan sa movement, sa progress or success ng grupo din. So yun yung gustong sabihin ni Pablo tsaka ni Josh dito na syempre tao lang tayo, we don't judge you by that lang na wala ka na, porket ganyan, wala na, hindi. They don't judge. Sinasabi lang nila na tao lang tayo. Mali namin, kinukuha namin, and nasa isip din namin na mag-improve on that. So sinasabi nila kay Master Ken na yan yung nakikita naming pagkukulang. So step by step, you have to alam mo yun, tao lang tayo, man. We have to do that. Also, lalo na pag nasa circle tayo ng mga napili nating kaibigan na parang pamilya na halos yung turingan, no? Ano man siya, pangit man siya, hindi ko alam paano ko sisimulan mag-adjust sa sarili ko, pero gagawin, kita try ko sa buka, di ba? Parang, yun nga, isa sa mga bagay na napapansin ko, pag magkakaroon tayo, napapansin ka talaga yung pag-uugali natin. And kung para tayo mag-isip, kung ano yung mga priorities natin in life. Alam mo, ikaw yung pinaka-light sa lahat. Light? Light. Kasi, Bakit light? ang mind niya lang, kung nasa airplane siya, nasa airplane siya. Bakit sa airplane? Ano yung I mean, the mind is now. The mind is now. Kumbaga, hindi siya masyadong naiingit nga ako sa lifestyle mo kasi parang very hindi ka masyadong Light, agad. Tapos si Ken, lagi ko nakikita, nagagawa ng lyrics, nakatabi ko sa airplane, nagagawa siya ng lyrics. Si Justin, Ow! may- Nabangga sa ngipin niya yung mic. ka rin, tsaka mga kung ano. Si Justin naman, very, parang iniisip mo kung ano yung mangyayari sa susunod. Kaya, ayun yung mga napapansin ko. So somehow, very stubborn yung ugali mo. Pero, yung pag may gusto kang gawin, talaga yung align na align sa gusto mong gawin. Yeah. Gagawin mo. Gagawin niya. Kahit Parang anong black mangyari. and white, ganun nga. So yun yung napapansin ko sila. So as I, say yung mga comment ko, iisip ko na, ganun sila. Ganun. Kasi 7 years, pagod na. Parang weird naman na hindi pa natin alam yung size of this. Ayun. Talagang kudos sa mga sa mga differences nila, and they still choose, and they still chose and chooses na maging pa rin, maging buo. Alam mo, and that's the real friend, that's what you call a real friendship. Kasi syempre, ang totoong magkaibigan, pre, kagaya ng mga best friend ko
si Moots, tsaka si Danmark and Jess Lloyd. Yung mga best friend ko yun, pre. Alam namin kung ano yung mga pagkukulang namin. Ano yung mga katarantaduhan namin, yung mga lackings namin, yung mga nagsasaksakan kami ng cutter ng high school, mga ano lang yan, parang habulan. Alam mo, makaka-relate ka kung batang ano ka, 90s ka. Dati wala naman kami mga internet dati. Paluan ng mga ano. At yung mga maling nagawa mo, matatanggap kasi yan ng mga kaibigan mo. Lalo na ngayon na maturity na nung nasa edad ka na. Magiging memories na lang yun eh. And maturity comes, wala na yun. Matatanggap na. Maiisip mo na, man, andito na kami. Kagaya sabi ni Pablo, 7 years bro. Kaya all of that shit is nothing pagka kaibigan mo talaga yung kasama mo. Si Jack, kanina parang sinasabi. Ha? Ano? Pa nga. Dahil nga, una, yung GC nga. Feeling ko kayo Talagang yung never na. pinaka-opposite na Jack. Feeling ko kayo yung pinaka-opposite na Jack, hindi si Stan. Si Jack ang pinaka-opposite. Si Ja, opposite niya. Yung GC, talagang hindi na siya never na siya nag-check ng GC. Nakadinilit na nga conversation. Ako nga, tinanggap ko na lang yan. GC na yan. Sabi ko naman, di mag-reply yan. Kapag inanap si CK, dinatanong pa sa maraming tao. Kung sinong kasama, hulaan mo sinong kasama, sinong malapit, ganyan. Pangalawa, yun, words, yun nga sabi ni Josh, parang minsan aggressive, tapos ayun nga rin, offensive. Dinilit Parang na ng nangyayari GC kasi niya. minsan, pag yung words, parang offensive siya, nasanay na kami. So, madalas, pag may sinasabi ka, nagiging nakakatawa na lang siya or kaya lumalabas agad rin sa kabilang tenga. Unless, kaya madalas mapapansin pag may sinasabi kang magandang bagay, talagang nasa-surprise kaming lahat ay wow, si Ken yan. Ba't pag may aggressive ako sinasabi, ano? Pero yun nga, madalas, iba-iba na yung interpretation ng tao kasi minsan super offensive o kaya hindi ganun ka pasok sa current mood yung mga words na nasabi mo. Ayun. Ano yun? May listahan si Consideration, Justin. Ayun nga, yung nasa banggit ni Pablo kanina, yung group activities, parang, syempre, pag parang na-feel namin na wala ka sa mood, parang nakaka-drag din for others na mawala sa mood, even the people na ka-work natin. Next, number 26. 26, and the last two na lang. Ano yun? Yung meron na gusto ko pag-usapin, yung parang mindset about yung showing what's real and what's fake. Yung parang, madalas kasi gina-joke ni Ken na kunwari, ay, peke yun si Justin, ganyan. I mean, alam ko naman joke yun, pero baka lang din, syempre gusto ko rin mapag-usapan yung topic about that, na parang, minsan, kunwari, pag nagpapakita ka ng something nice to other people, parang iniisip agad, yun yung fake. Pero, in real, parang it's, kung ano yung masama, yun na lagi yung Hindi porke real. kailangan mo siyang gawin, hindi siya totoo. Yeah, oo. Parang nangyari yung what sa the fuck? buong mundo kasi, or That was fucking amazing, no? Yeah. Kagaya lang yan sa parang kunyari, nagpapanggap palang mabait, ganun, mga ganun. Yun yung sinasabi ni Papa, hindi porket kailangan mo siyang gawin, is fake na yun. What the fuck, bro? Ang ganda, no? sa Philippines na environment natin, na parang kapag may ginawa kang mali, kahit isang beses lang yun, sabihin na agad, yun yung tunay na ikaw. Oo. Parang ganun. Pero Isa yung lang nakitang mali, eh. Kung nagpakita ka ng maganda, kasi yun yung gusto mong gawin, yun yung sa tingin mong tamang gawin. Parang ganun. And kung ano yung pag may nagagawa kang mali or may sinasabi kang mali, parang it's something na totoo din for you. Pero hindi mo i-invalidate yung ginawa mong mabuti kasi kung totoo mo rin naman siyang ginawa. It's not talaga showbiz. Kumbaga, yun yung gusto mong gawin kasi yun yung tama. Tama. Parang gano'n. Hindi siya fake, kumbaga. Kahit pa, let's say, wala ka sa mood nung time na yun. Pero you have to do that because you're this person. Yeah. So, kailangan mo siyang gawin. Gawin, yeah. Hindi siya faking. Hindi siya fake. Parang gano'n. Marami tayong sasabihin. Wala na. Kasi nasabi niya naman na yung parang pinaka main problem natin. I mean, pinaka sinasabi ko Main about problem. it. Siguro, yung pinaka yung sasabihin ko na lang yung madalas, hindi lang kami nakakapansin, pati yung mga nakaka-work natin. Yung ano na lang, pag late ka, tapos pagdating mo sa studio, parang ikaw pa yung galit sa amin. Oo. Parang ang pinaka gusto ko lang sabihin, minsan, kahit na, kasi ako rin naman nalilate ako, pero pag nalilate ako, I make sure na kahit late ako, nagsasorry ako, tapos tinatay ko pa rin light yung mood. Parang kahit may nagawa akong mali, parang light pa rin yung mood, para hindi
sad yung mga ka-work natin. That's really nice. Pero alam nyo, itong session na to natin ngayon, sobrang ganda nito. Sobra. Alalahanin nyo to in the next 10 years, 5 years, kasi probably hindi naman forever ang SB19. May kanya-kanya tayong Hindi ko matatanggap. pupuntahan. And itong mga sinasabi natin, hindi to masamang bagay. Kailangan talaga ipasok din natin sa isipan natin kasi mas marami pa tayong mga kahalubilong tao na iba na hindi very understanding katulad ng mga kasama. Oh man, oo nga. Talagang i-judge tayo na as a person na Kung pwede ano ka. tayong iligwak or pwede tayong hindi kunin sa show dahil ganito tayo or pwede tayong hindi pagbigyan ng opportunity dahil ganito tayo. So, kung ano man yung mga sinasabi ng bawat isa natin sa isa't isa ngayon, kunin natin as learnings na pwede natin improve sa sarili natin. Dang. Pero ayun, gusto ko lang sabihin as, yun nga, since it's about cutting ties, it's about maintaining Sana mag-I love you sila sa isa't isa. maintaining relationships, gusto ko lang sabihin, kasi ako nagpapasalamat talaga ako kasi through the years, ang dami ko talaga natutunan sa grupo na to na talagang pwede kong i-apply sa sarili ko kapag wala na ako sa SB19 or kung mag-asawa man ako or magkaroon na ng mga anak. Pero right now, eto, we're living the life, meron tayong world tour, manood kayo, meron tayong mga susunod pang world tour. I believe hindi pa ito yung last world tour natin. Hindi, puti ka, umpisa pa lang kayo. Daanan natin in the future. Huwag nating isipin na intentional yun sa bawat isa kung gusto mamalaot natin. Pag-usapan agad natin kasi mas solid tayo, mas malakas tayo. Mas ma-achieve natin yung dream natin kapag solid talaga. May kanya-kanya lang tayong pugot at pinagdadaanan. Yeah. Iba-iba ng problema, iba't iba ng kinalakihan. May iba't iba pagod, ng frustration na bigla natin nabibigay yung kung ano man. I-extend natin yung pangunawa sa isa't isa na baka ganito na kasi siya, ganito yung or yun nga. Ayun, gusto ko lang mag-thank you kasi isa sa etong podcast na to, isa to sa mga bagay na gustong-gusto kong gawin. Kasi nga, this is something na work, but at the same time, we get to share our thoughts to each other. Genuine. Parang hindi tayo magsisinungaling dito kasi parang ito lang yung time na pwede tayo mag-usap. Ang hirap natin pagsama-samahin, hindi tayo nagsasama-sama. Wala tayong bonding na get out talaga, wala tayong ganyan. So gusto ko sana i-request na pag nagkaroon tayo ng next episode nito, ano lang, maging masaya lang tayo, share natin, or kung mga next episode man, mag-invite tayo ng mga tao na pwede nating sila naman yung tirahin, alam mo yun? Ay, hindi pa tirahin, sorry. Para hindi naman tayo yung topic. Para hindi naman tayo topic. Isa sa mga pinakamagandang, sa maganda sa buhay, yung makinig ng story ng ibang tao. Kung paano na na-experience yung, let's say, grupo. Parang kayo sa grupo, nag-away-away ba kayo? Basta tawanan mo lang kasi alam niyo yung mga pinag-uusapan nila. Sobrang sayang feel. So, thank you dito sa podcast na to. Yeah. Maraming salamat. Okay, so sana po ay nainganyo at natuwa naman kayo sa aming kwento, sa buhay namin, sa mga problema namin sa bawat isa, sa lahat ng pinag-uusapan namin. Sana may napulot kayong aral. Ang lahat po ng pinag-uusapan ay opinion, base sa aming opinion, sa aming experiences. The views and opinions expressed by the host do not reflect to the show itself. Ayun po. And And the network. if And the you company. have something to share that we can relate dun sa pinag-uusapan namin, just share it. We will listen. Dito sa zone na ito, dito sa Atin, lugar no? na to, hindi porket naiiba ang iyong opinion ay masama na yung isa. Dito, tinatry natin intindihin ng bawat iniisip or bawat buhay ng bawat isa para nang sa gano'n. Magkaroon tayo ng better place. Para matuto tayo makisama sa mga tao. Learnings. Hindi lahat Please. ng sinasabi namin tama o mali kasi nasa, ayun nga, parang understanding ng bawat kung sino yung manonood. Sana mag-hug sila or Mga nagsasalita katulad namin. Maraming salamat sa panonood pakikinig ng Atin lang. Mag-hug kayo, please. And that's a wrap. See you on our next episode. Laging tandaan, lahat ng to, atin-atin lang. Wow. So that was it. Dang, medyo heavy. Pero ganoon talaga siguro no, mas okay nang iuunahin yun no, para mawala na yun sa mga chests nila kasi those were frankly speaking malalim. Medyo halatang hindi nila yun nasasabi na daily basis no, but that I hope that
those things na nasabi nila doon, I hope na nasa positive nila ilagay individually, because that would really help their group in a very large way. Yun lang masasabi ko. And frankly speaking, mas lalo ko pa silang inadmire dahil dito sa mga sinabi nila. And gusto ko yung ano nila, yung parang masyado kong I respect their honesty sa lahat-lahat ng mga sinasabi nila. Hindi nagbabago, mas lalo ko silang mamahalin dahil dito, kasi they don't do bullshit, they don't say bullshit. All of that was honest from the heart and from the experience. And yeah, I love SB19. Let's go.